Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Julio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong ito, masama ang titig ni Julio sa kaklasing babae. Dahil ilang ulit na nitong tinatakot ang klase. Biglang nag-iiba ang kilos na parabang sinasapian. Mag-iiba ang boses. Gagalaw ng nakakakilabot. Tarantang-taranta ang lahat. Mag-aaral, guro, ngunit hindi si Julio. Dahil para sa binata, sinasamantala lamang nito ang takot ng nakapaligid. Sa akin ang katawang ito. Hinding-hindi niyo mababawi. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Malakas ako, makapangyarihan. Sino man ang hahadlang, papatayin ko kagad. Akin lang ang katawang ito. Sa akin. Wika ng kaklaseng si Ara. Nanlilisik ang mga mata. Panay likot ang leeg. Bigla na lamang pagbubuhatan ng kamay ang sino mang maaabot. Ganap na ganap. Nakumbinsi ang lahat. Lumabas ang mga kaklase. Nagtawag ng tulong ang guro at may lumuwas ng bayan para humingi ng saklolo sa simbahan. Nagpatuloy ang kaguluhan. Tumayo si Ara. Hinabol. Tinakot ang lahat. Muli itong bumalik sa pagkakaupo nang pumalibot ang kalalakihang guro para pumigil sa pagwawala niya. Walang lalapit. Kung ayaw niyong saktan ko ang katawang ito, papatayin ko kapag pinigilan niyo ko. Sinasabi ko sa inyo. Banta ni Ara. Umalis ka nga sa katawan ni Ara. Huwag mong pahirapan yung katawang yan. Huwag kang manggulo. Pakiusap. Umalis ka na ngayon sa katawang... Hindi matapos ng guro ang pagsasalita nang bigla itong kinalmot sa muka. Malala ang inabot. Dumiretso sa mata ang matulis na kuko. Napaatras ang lahat sa takot na masaktan. Napabuntong hininga si Julio. Pinigilan ang sarili. Ngunit nang sunod-sunod na ang pagsigaw ay walang atubiling lumapit sabay hampas ng libro sa ulo. Sa sobrang lakas, nawalan pa nga ito ng malay. Alam mo, ang ingay mo eh. Malapit na nga yung exam pero sapi-sapi pa yung inaatupag. Ma'am, balik na nga po tayo sa klase. Hayaan nyo na yan. Masyadong papansin eh. Wika ni Julio. Pasimple itong bumalik sa upuan. Nagkatinginan ang lahat. Hindi inaasahan na mapapatahimik si Ara sa ganoong paraan. Gayunpaman, dinala sa pagamutan ang dalaga. Nang magkamalay, dinulog kagad sa simbahan. Ngunit sa sasakyan pa lamang, muling umandar ang kalokohan. Tumalon ito at tumakas. Sa isip ng lahat, may problema ang dalaga at kumbinsidong sinasapian nga ito. Pagkauwi naman sa tahanan ni Julio, panay pa rin ang pagtitimpe. Hindi matahimik, binabagabag ng pagkukunwari ni Ara. Nang magkaoras inabala ang sarili para bisitahin ito, nakita sa bakuran ang uugod-ugod ng matanda. Nanginginig ang kamay habang isinasalang sa apoy ang kaldero. Sa mesa naman nakaupo ang isa pang bulag na matanda. Maya-maya pa'y lumabas si Ara. Gulat nang makita ito. Nagmamadaling lumapit at hinila palayo. Oh, bakit parang nababahala ka na nandito ako?
Ayaw mo bang malaman na matatanda yung kalokohan mo sa eskwela? Bakit mo ba yung ginagawa? Dinadagdagan mo lang yung problema nyo. Tignan mo, oh. Matanda na yung lolo't lola mo. Kaya tumigil ka na. Ang lala mo rin eh. Sa dami ng pwedeng gawin. Pagkukunwari pang sinapian? Wika ni Julio. At sa tingin mo, pagkukunwari yun? Pwede ba, Julio? Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang. Hindi madali yung pinagdadaanan ko. Kaya wag mo nang dagdagan pa. Tugon ni Ara. Talaga? Kahit halata naman na nagpapanggap ka lang, wag mo nang itanggi. Umaming ka na lang. Tinatakot mo yung buong klase. Ang buong paralan. Umabot na nga sa iba pang eskwelahan eh. Marami ka nang napeperwisyo. Kaya pwede ba? Tama na. Julio, pwede bang umalis ka na? Ikaw na rin ang nagsabing matatanda na sina lolo't lola. Sa ginagawa mong to, tinadagdagan mo yung iisipin nila. Magtatanong yung mga yan kung ano yung pinag-uusapan natin. Anong isasagot ko? May kaklase akong ayaw maniwala na sinasapian ako? Ganon? Gumagawa ka lang ng eksena. Ikaw yung gumagawa ng eksena. Isa lang naman yung hiling ko sa'yo. Humingi ka ng tawad sa lahat ng napaniwala mo. Tapos. Hihingi ng tawad? Kailan pa naging kasalanan ang sinapian? Kasalanan ko bang naaakit sa katawan ko ang demonyo? O anumang elemento? Pwede ba? Umalis ka na. Inuubos mo yung pasensya ko. Pag-uusap ng dalawa. Napailing na lamang si Julio. O sige, pangatawanan mo talaga yung pagpapanggap. Tignan natin kung hindi ka mapapahiya sa huli. Wika ni Julio. Dumiretso ito sa tahanan ng tiyuhin. Si Serakim. Kahit pamangkin siya ay tinatawag pa ring Sir. Hindi napigilang magkwento sa mga nangyari. Hindi inaasahan na pati rin pala ito. Kumbinsido sa pagdadrama ni Ara. Napag-usapan ng iba pang guro na dadalhin sa simbahan ang dalaga kapag handa na ito. Pagpasok kinabukasan, nauna sa silid si Ara. Sinamantala ni Julio ang pagkakataon na pagmasdan ito ng palihim. Sa katunayan, matagal na silang magkaklase. Simula first year hanggang ngayon na fourth year high school. Kilala ang dalaga bilang matalino. Nangunguna sa klase at sa anumang patimpalak sa loob o labas ng eskwelahan. Nagbago lamang ang kilos nitong nakaraan. Nauunawaan ni Julio na nasasaktan pa rin ito sa pagkawala ng mga magulang. Matapos masangkot sa isang malagim na trahedya. Subalit hindi maunawaan kung bakit kailangang umabot sa puntong magpapanggap bilang sinasapian. Dahil para sa binata, mali na paglaruan ng bagay na may kinalaman sa demonyo o anumang elemento. Kapag ginawa ito, malaki ang pagbabayaran sa huli. Gusto lamang naman sanang mailigtas habang maaga pa. Ngunit ganap na ganap naman itong si Ara. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, umarangkada na naman. Sa kalagitnaan ng eksaminasyon ay bigla itong nagwala. Umakto na parang sinasapian. Mga bobo kayong lahat. Wala kayong masagot. Maingay lang pero walang talino. Mga bobo. Wika ni Ara. Marami pa itong sinabi. Iniinsulto ang bawat isa sa mga kaklase. Pati guro ay hindi nakaligtas. Hindi lamang yun. Inatake ang nasa malapit. Sinabunutan. Kinalmot. Sinampal. Sinaktan. Pagkatapos nito ay sarili naman ang sinaktan. Pinigilan ito ng mga kaklase. Ngunit sa huli ay nadaig silang lahat.
Tumilapon, nawala ng malay. Tumakas si Ara at kumaripas ng takbo sa labas. Dito na napukaw ang pansin ni Julio. Kung tutuusin, hindi kaya ng isang payat na babae ang kalalakihang may malaking pangangatawan. Ngunit dahil sa nangyari, tila may puwersang nagmula sa kung saan. Matapos magpaalam sa guro, dali-daling sinunda ng dalaga. Pagkarating sa tahanan nito ay naabutan ang lolo't lola. Nag-aalala sa sinapit ng apo. Nakahimlay sa lupa matapos mahimatay. Kaya si Julio na mismo ang kumarga papasok ng tahanan. Habang hinihilot ng bulag na lola, kinausap naman ng binata ang lolo. Lo, huwag niyo po sanang mamasamain yung tanong ko ha. Nitong nakaraan, ano po ba yung napapansin niyo kay Ara? Sa klase kasi, kakaiba palagi yung kilos niya. Sinasapian daw po eh. Tanong ni Julio. Napatanda naman ng krus ang matanda. Makikita ang takot sa muka. Hawak ang noong naupo sa tabi. Naghihintay ng sagot ang binata ngunit wala itong sinabi. Ilang ulit pang nagtanong ngunit panay lamang ang iling. Bago matauhan si Ara, nakauwi na si Julio. Lalong nadagdagan ang iisipin sa kilos na matatanda. Base sa galaw ng mga ito, may tinatago tungkol sa nagaganap kay Ara. Makikita naman na gustong magsalita. Ngunit nananaig ang takot kaya piniling itikom ang bibig. Oh, ang lalim ng iniisip mo ah. Mahirap ba yung binigay na takdang aralin? Tanong ni Sir Akim. Hindi naman po sir. Yung kay Ara hindi talaga ako matahimik eh. Inakusahan ko siyang nagpapanggap pero kanina. Parang totoo na eh. Binisita ko siya sa kanila. Nag-usisa pero walang sinabi yung lola't lolo niya. Duda kung may nangyayari talaga eh. Tugon ni Julio. Ala, kung mag-alala parang may namamagitan sa inyo ah. Gusto mo itong si Ara no? Hindi ah, sir naman eh. Nag-aalala lang ako. Kaklase ko pa rin siya magmula first year. Kaya nakakabahala rin. Mabuting tao pa naman. Patalino. Hindi nga po eh. Huwag niyo nga akong tignan ng ganyan. Pasensya na. Akala ko kasi nagbibinata ka na eh. Tama ka. Nakakabahala yung nangyayari kay Ara. Mabait. Matalino. Masayahin yan dati sa pagkakaalala ko. Palaging nakangiti pero lahat nagbago. Pagdating ng sapi na yun eh. Wala pang eksorsismo sa simbahan. Kaya wala ring titingin sa kanya. Pero ang sabi ng pare, kapag lumala yung kaganapan dalhin siya sa kanila. Hihilingin ko sa iyo yung isang bagay. Bantayan mo si Ara ha. Magkaklase naman kayo. Kumbaga, ikaw ang mata ko sa silid ninyo. Ano man yung mangyari sa kanya, tawagin mo ko kagad. Wika ni Sarakim. Nakahinga ng maluwag si Julio nang malamang interesado rin ang tiyuhin sa mga nangyayari. Nang sumunod na araw, matyagang binabantayan si Ara. Saan man ito pumunta ay palihim na sinusundan. Ang pinagtataka lamang, hindi ito dumidiretso sa tahanan pag-uwian. Lilihis ng daan at magpupunta ng kagubatan. Nakita itong pumasok sa isang kubo na sa pagkakaalam ni Julio, matagal nang namayapa ang matandang nakatira roon. Abandonado na ito. Bihira lamang din na may sumadya sa lugar dahil usap-usapang malakas ang kapit ng elementong nakatira sa gubat. Hindi ito pumasok. Nanatiling nakatayo sa kalayuan. Ngunit hindi inaalis ang tingin sa kubo
Mahabang oras ang ginugol ni Ara sa loob. Kamuntikan nang umuwi si Julio. Sa kabutihang palad ay lumabas na ito. Habang naglalakad, kapansin-pansin ang panghihina ng dalaga. Panay ang hawak sa dibdib, kinakapos ng hininga. Gayunpaman humakbang pa rin hanggang makauwi. Dumiretso at sumampas sa papag na nasa silong ng tahanan. Pinagmastang mabuti ni Julio ang paligid. Sa lugar na ito, sila lamang ang nakatira. May mga bahay-bahay sa unahan ngunit may kalayuan. Naglalakihan ang mga kahoy. Minsan pang daanan ng mga ligaw na hayop. Nang makita ang lolo, nilapitan ito para sana mag-usisa. Ngunit kagad itong nakiusap na wag nang makialam sa problema. Hindi naman sumuko ang binata. Nangako na tutulong anuman ang mangyari. Kaso nagmatigas sa matanda. Mahigpit ang bilin na wag nang makisawsaw. Kaya wala itong nagawa kundi umalis. Ibinalita kay Sarakim ang kaganapang kanina. Inilista ito para hindi makaligtaan. Nangalap na rin ng impormasyon sa binisitang manggagamot. Humingi din ng proteksyon para kahit papano maitaboy ang anumang elemento. Ibigay mo nga ito kay Ara. Kahit sa bulsa lang niya ilagay kung ayaw suotin. Pandakaking itim. Kapiraso lang pero malakas ang bisa niyan. Lalo na sa pagtaboy ng masasamang elemento. Si Mang Delio ang nabigay sa akin yan. Sinadya ko talaga kahit malayo para makatulong tayo kay Ara. Wika ni Sarakim. Tinitigang mabuti ni Julio ang bagay. Tila kapirasong sanga. Kulay itim. Ngunit nararamdaman niya na may kakaiba. Itinabi ito at tinahak ang daan papunta sa tahanan ni Ara. Tulog pa rin ang dalaga. Nakaupo sa magkabila ang tabi ang lolo't lola. Parehong may dalang patalim at mga sulos sa paligid. Nauunawaan dahil gabi na at daanan ng ligaw na hayop ang lugar. Nagpresenta si Julio na buhatin ang dalaga papasok ng tahanan para makapagpahinga na rin ang lahat. At nang makatsyempo, isisilid na sana sa bulsa ang pandakaking itim. Ngunit kagad itong pinigilan ng lolo. Huwag ka nang makialam, iho. Hindi ka naming kaanak o kakilala. Kaya pakiusap lang. Mabuti ba ng intensyon mo? Hindi pa rin namin matatanggap. Mabuti pang lubayan mo na lamang ang apo ko. Wika ni Lolo Teroy. Lo, matanong ko lang po kayo. Ano po bang kinakatakot nyo? May nagbabanta ba sa inyo? Sabihin niyo po, marami kaming tutulong. Diretsahang tanong ng binata. Iho, sisimplihan ko para maintindihan mong mabuti. Kahit ilang daan pa kayo, hindi niyo malulutas ang problemang ito. Ano man ang nangyari sa tahanang to, hindi mo kargo. Kaya huwag kang umasta na responsibilidad mong malaman ng lahat. Sa ginagawa mong ito, lalo mo lang dinadagdagan ng problema. Wika ni Lolo Teroy. Naguluhan si Julio sa sinabi ng matanda. Nais sanang mag-usisa pa para mas malinawan. Ngunit pinagsarahan na siya ng pinto. Pinaalam niya kagad sa tiyuhin ang nangyari. Dahil parehong naguguluhan, sabay na bumalik sa tahanan ni Ara subalit ayaw makinig na matatanda. Hindi sumasagot sa tawag at katok. Pinalipas ang oras. Nagbabaka sakaling magbago ang isipan ng mga ito. Kaso wala pa ring pumansin sa magtiyuhin. Nang mga sumunod na araw, hindi na pumasok pa sa klase si Ara. Hindi na rin bumisita si Julio dahil haharangin lang naman na matanda.
unti-unti na ring nakalimutan ang mga kaganapan dahil abala ang lahat ng estudyante sa nalalapit na pagsusulit. Sa oras ng uwian, aksidenteng nakapa ni Julio ang bulsa. Napabuntong hininga na mapagtanto na dala-dala pa rin niya ang pandakaking itim. Ngunit nang tangka na sanang itatapon, nakita niya si Ara. Binabaybay nito ang daan papunta sa kagubatan. Kagad sinundan at muli, nasaksihan ang pagpasok nito sa kubo. Ngunit may nagbago na sa paligid. Hindi na ito mukhang abandonado. Malinis ang pagbunot ng damo sa bakuran. Inayos din ang iilang sira ng tahanan. Nang magbukas ang bintana, natanaw ang isa pang matanda sa loob. Nanatiling nakamasid sa kalayuan si Julio. Matyagang naghintay sa paglabas ng dalaga. Muli, nagmaglakad ito pauwi. Kapansin-pansin ang panghihina. Pagkarating sa unahan ay nawala ng balanse. Natumba. Sa puntong ito ay hindi na napigilang mapaiyak. May sinasabing hindi maunawaan. Sinisisi ang lolo't lola na parabang pinilit siyang gawin ang bagay na labag sa kalooban. Pagka-uwi, kagad ikwinento ni Julio ang pangyayari kay Sarakim. Isinulat ng tiyuhin ang lahat. Pagkatapos ay pinuntahan ng tahanan ng manggagamot. Binigay ang listahan ng kaganapan. Inaanalisa ng mabuti. Mabuti't sinulat niyo ang pangyayari. Ngunit hindi ko mahuhulaan ang eksaktong dahilan kung bakit nagkaganito ang babae. Mabuti siguro kung bibisitahin ko ang dalaga. Yun ay kung papayag ang mga magulang nito. Wika ni Mang Delio. Wala na po siyang nanay at tatay, Manong. Lola at lolo na lang po. Kung sila yung pag-uusapan, duda ako na papayag. Kasi nung ako nga tinaboy kagad eh. Tugon ni Julio. Ito ba yung tahanang malapit sa gubat? Yung nag-iisa roon? Yung pulaga matandang babae? Mahihirapan nga talaga tayong umapak sa balwarte nila dahil hindi lang ligaw na hayop ang bumibisita sa lugar. Bakit po, Manong? Sino po ba yung dumadaan sa lugar na yun? Sanay naman tayo na kapag may gubat, may elemento talaga. Sa sitwasyon ng tahanang yun, nakituloy sa kanila ang elemento. Sa pagkakaintindi ko sa nakasulat dito, pinaglalaruan ng dalaga. Pinipilit sa isang bagay na labag sa kagustuhan. Katulad na lamang ng sinabi mong sinapian. Pwedeng tama ka na nagpapanggap lamang siya. Hindi dahil niloloko ang taong nakapaligid, kundi may nag-utos na gawin yun. Sandali nga lang po, Mang Delio. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa bata, hindi nagkataon. Sinadya ito? Anong elemento po ba yung gumugulo? Isang engkanto. Itim na engkanto. Kilala ang nilalang na ito bilang mapaglaro, mapagparusa, gagawin ng lahat para pahirapan ng biktima. Yung binigay kong pandakaking itim, hindi ba nakaabot sa dalaga? Hindi po eh. Pinigilan ako ng lolo Teroy niya. Sa tingin ko, nag-iibang tao na rin siya. Para bang may nalalaman sa nangyayari, pero ayaw magsalita. Pag-uusap ng tatlo. Napatango si Mang Delio. Pinag-usapan ang susunod na hakbang. Ngunit mahihirapang umusad dahil kinakailangan ng permiso sa pamilya ng biktima. Mahalaga sa manggagamot ang abiso. Sa gabi rin yun pinuntahan ng tahanan. Tahimik, ngunit malakas ang puwersa ng elemento na bumabalot sa paligid. Ilang sandali pa ay nadinig ang hiyaw ni Ara.
Sumisigaw, nasasaktan, hanggang sa nakita sa dingding ang dalawang anino na panay hagupit sa dalaga. Maya-maya pa'y natahimik at bigla na lamang ding nagsalita si Ara. Hindi niyo mababago ang nangyari na. Akin lang ang katawang to. Hindi mababawi ni numan. Akin lang. Akin! Wika ni Ara. Habang patuloy sa pagsasalita ang dalaga, halos gibain nila Julio ang pinto. Ayaw pagbuksan ng nasa loob. Maya-maya pa'y nagbukas ang bintana at dumungaw ang dalaga. Hindi naglaon. Umakyat sabay talon. Bumulagta ito sa lupa at nawala ng malay. Dali-daling sinakluluhan ni Mang Delio, habang si Julio naman dumiretso sa loob. Nakita ang lolo't lola. Nakaupo lamang sa sulok. Nangingitim ang mga mata. Ilang sandali pa'y sabay na nawala ng malay. Dinala ang mga ito sa tahanan ng manggagamot. Iba yung pagsusuri ang ginawa. Unang nagkamalay ang lolo at ito muna ang kinausap. Sa pagkukwento na matanda, hindi lingid sa kanyang kaalaman ng kaganapan. Sa katunayan, alam na ito bago pa man mangyari. Napilitan itong isiwalat ang katotohanan. Nagsimula ang lahat ng yun nang mapadpad ang ama't ina ni Ara sa kubo. Pinaniniwala ang namatay na ang may-ari. Kaya kampanting nakisilong dahil maulan ng araw na yun. Kagagaling lamang sa pangangahoy. Mas lalo pang lumakas ang buhos kaya panay usog. Hindi inaasahang masagi ang tanim sa tabi. Napukaw ang atensyon ng mag-asawa. Isa itong bulaklak na kulay itim. May manipis na dahon, ngunit nangangamoy dugo. Ngunit sa kabila nun, nakakahalinang tignan. Ang asawang babae na mahilig sa tanim, walang ano-ano'y pinitas para ilipat sa bakuran. Hanggang sa matagumpay na nakuha ang bulaklak. Itinanim, inalagaan. Dito nagsimulang makaramdam si Lolo Teroy. Sunod-sunod ang trahedyang kinasangkutan ng mag-asawa. Sa una, pangalawa, at pangatlo hindi pa malala. Nagkaroon lamang ng galos at sugat. Ngunit sa huling aksidente, dito na natuluyan. Bago yon may mga gabi na nagrereklamo ang mga ito. May nakikitang aninong hubog tao kung saan-saan. Mga boses na biglang nadidinig. Nakikipag-usap sa kanila. Lahat ng ito'y nagsimula nang dumating ang bulaklak. Kaya naman dali-dali itong binunot at tinapon sa masukal na bahagi ng gubat. Binalikan makaraan ang ilang buwan ngunit naglaho na ito. Nitong mga nakaraan lang, napansin kong sinapit ni Ara ang nangyari sa mga magulang niya. Kumonsulta na ako ng albularyo. Nagsuwestyon na dalhin sa kanya ang aking apo. Ginawa ko naman. Pero nang makita kong iba ang pakay kay Ara, hindi ko na itinuloy. Wika ni Lola Teroy. Anong ibig sabihing ibang pakay? Sino ang albularyong nilapitan niyo? Tanong ni Mang Delio. Si Katorneng, akala ko nagbago na. Hindi pa pala. Nakita ko sa mga mata niya ang pagdanasa sa aking apo. Kaya kagad kong binawi si Ara at inuwi. Sa pagkukwento ni Julio sa akin, pinigilan mo raw siyang tumulong. Pwede ko bang malaman kung bakit? Ang totoo niyan, gabi-gabi akong may nadidinig na boses, kasabay ng mga anino. Nagbabanta na kung hihingi kami ng tulong sa sino mang may karunungan, malala ang sasapitin ni Ara. Minsan nag-iibang tao kami ng asawa ko.
Sinasaktan si Ara. Mga bagay na hindi namin kontrolado. Kagaya ng nadatnan nyo kanina. Kung ganun, bakit parang gusto mo kaming tumulong ngayon? Ayaw ko nang magdusa ang apo namin. Bahala na ang Diyos sa anumang sapitin. Mas mainam ng subukan kesa hayaan. Pag-uusap ng dalawang matanda. Napatango si Mang Delio. Kumuha ng pandakaking itim. Dinasalan at isa-isang binigyan ng mag-asawang matanda. Pagkatapos nito ay bumaling kay Ara. Nagsagawa ng orasyon ng manggagamot. Pinaliguan ng tubig ang dalaga. Naglagay ng planggana sa uluhan. Walang ano-ano'y sinindihan. Sa pagsiklab ng apoy, dahan-dahang gumalaw ang walang malay na si Ara. Tuloy-tuloy ang pagsambit ng orasyon. Nakipagsabayan sa bisa ang katawan ng dalaga. Lalong nag-init ang paligid. Lumaki ng lumaki ang apoy. Maya-maya pa'y naglabas ng itim na usok ang katawan at direktang hinigop ng apoy. Makaraan ng ilang sandali, unti-unting humupa hanggang sa naapula. Winasiwas ni Mang Delio ang kamay sa hangin. Gumuhit ng simbolo sabay ihip ng dasal sa dalaga. Pagpahingahin muna natin si Ara. Magkakamalay rin siya maya-maya lang. Wika ni Mang Delio. Habang wala pang uliratang biktima, kinausap muli ng manggagamot si Lolo Teroy. Humingi ng eksaktong paglalarawan at detalye sa bulaklak. Kagaya ng sinabi, itim na bulaklak. Matulis ang manipis na dahon. May maliliit na tinik sa katawan at nangangamoy dugo. Hindi rin ito lumalaki. Mabilis humigop ng tubig sa tuwing dinidiligan at natutuyo kagad. Dagdag pa nito, ilang beses nang napansin na may nakakakilabot na presensyang bumabalot dito. Minsan pa nga may mga anino at bulong. Inakala pa noong una, nagawa-gawa lamang ng imahinasyon. Ngunit nang magsimula ang kahinahinalang kaganapan, nagbago ang pananaw. Tanim ng engkanto ang napulot ng anak niyo. Ang sabi niyo pa sa abandonadong kubo sa gubat natagpuan. Nag-utos ako ng tao para magsiyasat. Dating kampo ng kaliwang matandang nakatira. Nakikipag-usap sa mga elemento at may malakas na koneksyon sa engkanto. Wala ring nakakaalam kung nasa na ang matandang yun. Bali-balita noon na sumakabilang buhay, ngunit walang patunay. Kaya hindi tayo sigurado. Pwedeng pakulo lamang para sino man ang mapadpad doon. Kampanting sumilong na walang iniisip na panganib. Ano naman pong gagawin natin? Ligtas na ba si Ara? Ligtas na ba kami? Hindi pa po. Ang ritual na ginawa ko ay para matigil ang panggagambala ng engkanto sa apo nyo. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa puntong ito, ang mismong itim na engkanto na ang makakaharap. Huwag nyo na ring isipin, ako lang naman ang kakalaban. Hindi po kayo kasali. Pero hihilingin ko na dito muna kayo manirahan sa bahay ko nang sa gayon. Oras-oras kong masuri ang dalaga at maprotektahan na rin kayo laban sa anumang banta ng elemento. Pagpapaliwanag ni Mang Delio. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam na sina Julio at Serakim. Kaso, nakiusap si Mang Delio na kung maaari, manatili ang binata. Wala namang pasok kinabukasan, kaya pumayag ito. Nais ding masaksihan ang susunod na kaganapan laban sa itim na engkanto. Habang nagsasagawa ng ritual at kung ano pang may kinalaman sa larangan si Mang Delio, si Julio naman
ang nakatokas sa pag-aalaga at pagbabantay sa matatanda. Kasama rito si Ara na magpas sa hanggang ngayon na nanghihina pa rin. Ayon sa manggagamot, normal ang nararamdaman ng dalaga, lalo pat halos higupin ng elemento ang buong lakas. Patuloy naman sa pagbibigay ng gamot at sa paglipas ng bawat araw, may pagbabago sa kondisyon. Hanggang sa isang hapon, habang namumutol ng kahoy para panggatong, nagulat si Julio nang mapadpad sa abandonadong kubo. Sa puntong ito, mas lalong gumanda ang paligid. Malinis ang bakunan, maayos ang tahanan at wala ng sira. Maya-maya pa'y napalingon ng may dumaan. Kaso walang tao. Pagbaling ng tingin sa kubo, kinilabutan ng lumitaw ang napakaraming itim na bulaklak. May kalayuan ang kinalalagyan, ngunit umabot sa kanya ang amoy ng nabubulok na dugo. Hindi nagtagal, kusang bumukas ang pinto. Masyadong madilim sa loob. Habang tumititig, pakiramdam ni Julio ay tinatawag siya nito. Unti-unting hinihila ng puwersa. Sa kabutihang palad, mabilis na nakapag-isip. Dinukot sa bulsa ang pandakaking itim. Mahigpit na hinawakan at nagsimulang magdasal. Maya-maya pa'y bumalik sa orinal na anyo ang paligid. Nagmamadali na sa pag-alis ang binata at saktong nakarating ng tahanan. Naduwal, sukang-suka at kinakapos pa ng hininga. Kinausap nito si Mang Delio sa nangyari. Napapaisip ng paraan ng manggagamot. Ilang sandali pa, napagpasyahang puntahan ng lugar. Pagkarating doon, masukal ang paligid. Sira na halos ang kubo. Nagtataasan din ang mga damong ligaw. Nagtataka ang binata dahil ibang-iba ang itsura ng paligid nang makita niya kanina. Kahit noong araw na sinusundan si Ara, naunawaan lamang nang magsalita si Mang Delio. Ilang insidente na ang nangyari sa lugar na ito. Nawawala ang mga tao dahil nalinlang ang paningin. Mabuti na lamang dala mo ang pandakaking itim, kaya ka nakaligtas. Kahit hindi pandakaki, anumang gamit na may mabisang pangontra ay pwede na. Hindi makakagawa ng ilusyon ng elemento dahil makikilala kagad ang presensya ko. Bilang manggagamot, hindi sila aatake sa taong may karunungan. Pagpapaliwanag ni Mang Delio. Nandito na lang din naman po tayo. Bakit hindi nyo na lang pupuksain? Tanong ng binata. Sa puntong ito, nagtatago na siya. Wala akong maramdaman na presensya. Ilang ulit ko na ring tinawag sa pamamagitan ng ritual. Ngunit wala nang mahagilap. Mabilis din ang depensa ng engkanto at hindi ko mabasag. Ang ibig po bang sabihin, hindi matatapos ang problemang to kasi hindi niyo naman mahanap ang presensya ng kalaban? Sa ngayon, oo. Halika na. Sa bahay tayo mag-usap. Gumagabi na rin. Wika ni Mang Delio. Habang nagsasalo sa pagkainan, napansin ni Julio ang panaylikot ni Lola Miranda. Bulag ito ngunit base sa kilos para bang may nakikita. Takot na takot. Kaagad kumapit sa asawa. Tinakpan pa ng kamay ang mga mata. At nang mapansin ito ni Mang Delio, kaagad nagsambit ng orasyon. Nagsindi ng insenso at mga kandila at bumalik sa pagkain ang lahat. Pumukaw sa atensyon ni Julio ang tubig sa batya. Isang hagis ng palito. Sumisiklab kagad ang apoy.
itatabi sa pwestong hinihigaan ni Ara. Ngunit nang mapansin siya nito, nagsalita ang matanda. Pinaghalong tubig at langis na may basbas na mutya ng apoy. Ang dulot na init ay ang nagsisilbing proteksyon ng lahat. Itinataboy nito ang malakas na banta ng anumang elemento, lalo na ang engkantong itim. Dito rin napagtanto ng binata na may tinatangang mutya ng apoy ang manggagamot. Ang pinakaginagamit nito sa pakikipaglaban ay mutya, orasyon, dasal at ang pandakaking itim. Ito ang binibigay niya sa mga pasyente bilang proteksyon. Ang mutya, saka lamang ginagamit kapag may ritual na magaganap. Gayon din sa binasbasang tubig at langis. Namangha ang binata nang madinig ang lahat ng yun. Papasok na sana matapos ang pagpapahangin sa labas. Sakto namang nasipat ang anino sa hindi kalayuan. Gumagalaw ito, pabalik-balik ng lakad. Ngunit sa bawat kilos ay nag-iiba ang hugis. Minsan tumatangkad, minsan bumababa. Dali-daling tinawag si Mang Delio. Isang tingin nito ay naglaho ang anino. Naalerto, kaya nagkalat ng pangontra sa bakuran at likod bahay. Sa paglalim ng gabi, naalimpungatan si Julio nang biglang bumangon si Ara. Susundan na sana ito, ngunit natigilan nang may bumulong. Panay lingon dahil hindi sigurado kung saan nagmula. Maya-maya pa, dumako ang tingin sa bubong. May siwang doon at sa hindi inaasahan. Sa maiksing segundo ay nasipat ang nakakakilabot na muka. Hindi mailarawan sa salita dahil walang anumang hayop o bagay na kahawig. Basta ang malinaw, nanlilisik ang mga mata. Naalerto si Julio. Sinundan si Ara. Ipinatong sa ulo ang kamay na may hawak na pandakaking itim. Sabay sigaw kay Mang Delio. Katulad kanina, isang tingin ng matanda ay naglaho ang elemento. Mabuti naman at alisto ka, Julio. Mapanghas talaga ang itim na engkantong yan. Kahit may pangontrang nakapalibot, gagawan ng paraan para masilip ang biktima. Hindi ko nga rin po alam eh. Bigla na lang akong nagising. Susundan ko sana si Ara, pero yun na nga yung nakita ko. Bigla lang kasi siyang bumangon eh. Nauuho kasi ako. Kasalanan ko ba? Ako pa yung sinisisi mo. Siya nga po pala, Mang Delio. Ilang araw na po ang lumipas pero umaatake pa rin yung engkanto. Wala po bang mabilisang paraan para tuluyan itong maitaboy? Ayaw ko na pong maranasan na uutusan ako magbaliw-baliwan. Wala akong magagawa kapag ganun dahil kontrolado ako. Hindi na yon mangyayari. Hindi na siya makakalapit sa katawan mo. Ang magagawa na lamang, magpapakita pero hindi ka na magagalaw. Parang sa akin naman po nagpapakita. Hindi mo napansin ano? Umiling si Ara. Napaisip si Mang Delio. Bago makakuha ng sagot, bumalik sa pagtulog ang lahat dahil sa antok. Kinabukasan, maagang hinanapan ng sagot. Kaso kahit ang manggagamot, nabablangko ang isipan. Dinagdagan na lamang ang kargada ng pangontra sa paligid. Kinolekta ang pandakaking itim ng lahat at muling dinasalan. Binalaan na wag munang lumabas. Manatili lamang sa tahanan. Ngunit nagpaalam muna si Julio. Ilang araw ding hindi nakauwi. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng binata ang paglingon. May kasabayan sa daan ngunit pakiramdam ay merong sumusunod na hindi nakikita. Hanggang sa tahanan, siya lamang mag-isa ngunit parang may kasama. May kalampag,
Nahuhulog ang mga kagamitan. Hindi nagtagal. Pinakinggang maigi ang ingay. Dumako ang tingin sa sala. Natigil sa salamin dahil rumehistro doon ang nakitang mukha kagabi. Nakaambas sa bintana ngunit walang makita paglingon. Dito na rin naamoy ang bulok na dugo na nagmumula sa bulaklak. Ngunit wala namang kahit ano sa paligid. Sa takot, nagmamadaling bumalik sa tahanan ni Mang Delio. Nakita niya si Ara sa kusina. Wala sa bahay ang manggagamot kaya sila ang nag-usap. Sa pagkakataong ito, nagpapakita sa dalaga ang engkanto. Sa malayuan, ngunit hindi pa rin maiwasang matakot. Ibinahagi din ni Julio ang parehong karanasan niya. Teka, parang nadamay na rin ako rito ah. Gusto ko lang naman sanang makatulong pero ito na nga, nasali pa tuloy. Kasalanan mo rin yan. Pakilamero ka kasi. Nakikisawsaw ka pa sa problema ng iba. Hoy, kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Sir Rakim at iba pang guro, hindi ako makikialam sa'yo, no? Sino ka ba? Huwag na nga tayong magsisihan. Sa ngayon, pagpapakita lang naman yung ginagawa ng engkanto sa akin. May pangontra din ako kaya hindi yun makakagawa ng masama. Ikaw ba? Kumusta yung pakiramdam mo? Maayos na ako. Yun din yung sinabi ni Mang Delio. Pero hindi niya kami pinapauwi. Binisita niya nga ngayon yung bahay. Malakas yung kapit ng elemento. At doon na nananahan. Kung babalik kami ngayon, malamang malala yung aabutin. Kawawa naman sina lolo at lola. Yung pandakaking binigay sa'yo, huwag mong iwawala ah. Dito ka lang din sa loob. Ano man yung bili ni Mang Delio, yun ang sundin mo. Ito ang huling pag-uusap ni Julio at Ara. Nang sumunod na araw, abala ang binata sa pag-asikaso ng dokumento para sa pagpasok sa kolehiyo. Lumuluwas ito ng bayan para makapag-enroll. Sa hindi inaasahan, habang naglilibot sa paaralan, biglang napansin ang umaalingasaw na amoy. Binaliwala lamang nung una, ngunit nang tumindi ay kinilabutan. Sinundan ito at laking gulat nang makita ang itim na bulaklak. Walang pagdadalawang isip na umalis. Naulit ito sa kalagitnaan ng biyahe. Lulan ng bus, nakapwesto sa may bintana. Inaaliw ang sarili sa panonood sa labas. Ilang beses nasipat sa tabi ng daan ang itim na bulaklak. Iniwasan niyang tumingin, ngunit hindi makaligtas sa amoy. Nang lumingon, sa pinakadulong upuan ay naroon ang elemento. Nangihinang binalik ang tingin sa unahan. Napapalunok habang mahigpit ang hawak sa pandakaking itim. Pagkababa niya, tinawag siya ng tsuper at kinausap saglit. Iyo, kailangan mo mag-ingat. May sumusunod sa'yo. Gamitin mo muna ito bilang proteksyon. Meron ka na palang pandakaking itim. At saan mo naman niya nakuha? Sa manggagamot na kilala ko, si Mang Delio. Si Manong pala. Siya. Mag-iingat ka. Huwag mong iwawala yung pandakaking itim. Malaking tulong yan. Kapag may naramdaman kang sumusunod, huwag mo nang pansinin. Kapag makakarinig ka ng bulong, huwag mo na ring pansinin. Marami talagang wag. Pero ito ang magliligtas sa'yo. Sige na, lumakad ka na. Wika ng tsuper. Nang walang ano-ano'y, matulin ang pagtakbo ni Julio habang tinatahak ang daan. Sa sulok ng paningin, nasipat ang anino ngunit hindi na nag-abalang pansinin. Kapos ang hininga pagkarating sa tahanan ni Mang Delio. Isinalaysay ng binata ang nangyari. Napapailing na lamang ang matanda. Sa pagkakataong to, binasbasan niya, nilapatan ng sabulag.
Nang pumasok sa katawan ng bisa, dito lamang nakaramdam ng kagaanan. Pagkatapos nito, hindi na muli pang napansin ang presensya ng elemento, maging ang amoy ng itim na bulaklak. Hindi lamang siya, nilapatan na rin ng sabulag si Ara, maging ang lolo't lola nito. Gayunpaman, hindi pa rin pinayagang makauwi. "Huwag niyo sanang isipin na ginagawa ko kayong preso. Ayaw ko lamang na madagdagan ng paghihirap niyo. Huwag kayong mag-alala. Kaunting tiis na lamang. May tataboy na natin ng tuluyan ng elemento." Muling binisita ang tahanan. Sa pagkakataong yun, nagsagawa ng ritual si Mang Delio. Samot-saring pausok ang ginawa. Naglibing ng pangontra sa bakuran. Ipwinesto ang tubig at langis. Matapos masindihan ay sinimula ng proseso. Tahimik lamang na nanonood si Julio sa tabi. Wala namang masyadong ginawa ang manggagamot, maliban sa tahimik na pag-usal ng orasyon at pagkumpas ng kamay sa hangin. Maya-maya pa, napako ang tingin sa anino. Lumitaw ang itim na engkanto. Ngunit dahil sa sabulag, hindi siya nito makita. Masama ang titig sa matanda. Sinusubukang manlaban, ngunit hindi naman makalapit. Bakas na bakas ang galit nito. Humahampas ang malakas na hangin sa pagwawala. Gayunpaman, nanatiling nakasindi ang pinaghalong tubig at langis, maging ang pausok. Ganoon ang sitwasyon sa mahabang oras, hanggang sa kusang naapula ang apoy. Tumayo na rin si Mang Delio. Inakala ni Julio tapos na, ngunit pumasok ito sa tahanan at doon itinuloy ang ritual. Hindi na nakita ang kaganapan dahil hindi siya pinapasok. Sa napapansin ng binata, lalong dumilim ang paligid. Takip siling pa lamang nun. Malakas ang hangin na may kasamang mainit na presensya. Mga bulong at anino kung saan-saan. Ngunit hindi naaapektuhan si Julio. Pumalibot ito sa paligid. Mga anino na labas-pasok sa tahanan. Sa loob, madidinig pa rin ang pagsambit ng orasyon ni Mang Delio. Hanggang sa pahintu-hintu na ito, na para bang nahihirapan sa pagbigkas. Nang maipon ang lakas, pumanhik na si Julio. Naabutan ang manggagamot. Nakaluhod sa harapan ng umaapoy na tubig at langis. Ang problema, may umaagos na dugo mula sa bibig. Matindi na rin ang amoy ng itim na bulaklak sa paligid. Akma na sanang lalapitan para patigilin dahil sa kondisyon. Pasimpleng sumenyas ang manggagamot at walang nagawa kundi tumabi. Hindi mapakali si Julio. Palala na ng palala ang kalagayan ni Mang Delio. Napapahawak sa tiyan. Ilang sandali pa'y nagdurugo na ito. Naguguluhan dahil wala namang sumasaksak dito o ano. Ilang ulit pang kinusot ang mga mata sa pag-aakalang ilusyon. Maya-maya pa, nawala ng balanse ang matanda. Sa kabila ng pagkatumba, muling pumalik sa pagkakaluhod. Patuloy na sumasambit ng orasyon. Ang apoy naman sa harapan, unti-unti nang humihina. At bago ito maapula, kinuha ang boteng nakasabit sa bewang na matanda at binuhos sa batya. Muling lumakas ang apoy. Tumindi ang init sa paligid. Hindi naglaon ay dahan-dahang humupa ang sitwasyon. Tinapos ang ritual ngunit tuluyang nanghina si Mang Delio. Nagulantang ang pamilya ni Ara nang bumalik si Julio. Nabuhat-buhat na ang manggagamot. Nataranta, nagtutulakan kung sino ang gagamot. Walang ni isa ang nakakaalam.
Nauwi na lamang sa pagpunas ng basang tuwalya sa katawan dahil nagdidiliryo na ang matanda. Maraming kasangkapan, ngunit wala naman silang ideya kung alin ang tama. Sabay na lamang na nagdasal alinsunod sa payo ni Lolo Teroy. Sa kabutihang palad, nagkamalay si Mang Delio. Makalipas ang ilang oras, subalit iba na ito sa dati. Nangihina pa rin. Malala ang sugat sa tagiliran at tiyan. Malalim na para bang sinaksak na mahabang patalim. Habang ginagamot sa alinsunod sa gabay nito, hindi na iwasang magtanong ni Julio. Manong, wag niyo sanang mamasamay niyo itatanong ko. Paano po kayo nasugatan? Wala naman pong sumaksak o nanakit sa inyo. Naroon po ako buong oras. Nakaluhod lamang po kayo Sumasambit na mga kataga. Wala namang ibang tao. Hindi ko nga rin nakita yung engkanto na lumapit sa inyo. Ganun ba? Sa espiritual na paraan ng laban kanina, dumadaan sa hangin ng atake. Bagay na hindi makikita ng ordinaryong tao kagaya mo. Malakas ang engkanto. Kamuntikan pa nga ako matapos. Mabuti na lamang nabigyan ng tsansang mabuhay kaya ito pa ako. Siguro naman po, tapos na. Yun na po ba yung huling laban? Hindi pa. May huli pa. Sa pagkakataong ito, ang abandonadong kubo naman ang tatrabahuhin kung saan orihinal na nakatira ang engkanto. Pagpapalayas lamang sa tahanan ni Ara ang ginawa ko. Nako, paano po yun? Nangihina ka na Manong Baka hindi mo na kayanin. Magtawag na lang kaya tayo ng ibang manggagamot. Iho, hindi pwedeng ipasa sa iba ang labang ito. Ako ang nagsimula. Ako dapat ang tumabos. Hindi pwedeng ibang tao. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa naman. Kakayanin alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Wika ni Mang Delio. Namangha si Julio sa tapang at tawag ng responsibilidad bilang manggagamot. Sa kabilang banda naman, nag-aalala para sa kalagayan nito. Kaso nga lang hindi mapigilan. Sinamahan si Mang Delio sa abandonadong kubo. Inilatag ang mga gamit. Inilalayan ang matanda sa pagluhod. Nanatili ang binata sa tabi. Nagsisilbing lakas para hindi matumba. Nang masindihan ng tubig at langis, sinimula ng pag-usal ng orasyon. Hindi may tatanggi ni Julio ang takot lalo pat nasa malapitan ng matanda. Pakiramdam niya, anumang oras ay tatamaan din ng atake mula sa kalaban. Nang sumunod na sandali, mararamdaman ng bigat ng presensya ng engkanto. Lumitaw ang anino nito kasabay ng itim na bulaklak. Nagwawala ang elemento. Naiswasakin ang pananggalang at puksain si Mang Delio. Palipat-lipat ng pwesto, ngunit hindi nakahanap ng paraan. Maya-maya pa'y lumakas ang pagsambit na matanda. Kalat na rin sa paligid ang init ng apoy. Inilabas ni Mang Delio ang mutya ng apoy. Gumuhit ng simbolo sa hangin. Iniihip ito sa direksyon ng engkanto. Makikita ang reaksyon ng elemento. Takot na takot. Nawawala din ang anino na parabang pinilit itaboy pabalik sa kabilang mundo. Ngunit nagmamatigas. Ayaw pang bumalik sa pinanggalingan. Dali-dali itong sumugod ngunit sa muling pag-ihip. Tuluyang natunaw ang anino. Nagulat si Julio nang sa muling pagkumpas ng kamay ng manggagamot. Nahawakan ito ang itim na bulaklak. Walang ano-ano'y inihagis sa apoy. Kasabay ng dahan-dahang pagkasunog ay ang nakakabinging sigaw ng elemento.
Maya-maya pa'y wala nang natira kundi abo ng bulaklak. Tinapos na rin ni Mang Delio ang ritual sa isang orasyon at sinelyohan ng lagusan ng engkanto pabalik sa mundo. Saglit munang nagpahinga ang matanda. Lalong nagdurugo ang sugat sa katawan at nanghihina. Dahil hindi na kaya pa, inutusan na lamang si Julio na silaban ng kubo. Matapos yun, umuwi na rin sa tahanan. Tuwang-tuwa ang lahat ng ibalita ni Mang Delio na tuluyang nagwakas ang panggugulo ng elemento. Naiyak sa tuwa si Ara. Nakahinga matapos ang mahaba-habang panahon na pagdurusa. Pati si Julio ay napapangiti. Ngunit nabura yun nang makita ang manggagamot. Hindi na ito humihinga. Anumang gising ay hindi na nagmumulat. Bago pa makahingi ng saklolo, kumpirmadong namayapa na ang matanda. Walang nakapagsalita. Gulat sa takbo ng mga kaganapan. Matapos ang araw na yon, pinagluksaan, binigyan ng maayos na libingan, isinama sa hukay ang mga gamit lalong-lalo na ang mutya ng apoy. Lahat ay umiiyak sa puntod. Lahat ay nagpapasalamat sa sakripisyo at serbisyo ng butihing manggagamot. Naging masakit ang kamatayan ni Mang Delio, ngunit sa kabilang banda, maayos na nagampanan ng tungkulin. Binuwis niya ang sariling buhay para maisalba ang biktima. Buntong hiningang tinitigan ni Julio ang puntod ng yumao. Walang ibang masabi kundi pasasalamat. Kasama ang iniwan nitong pandakaking itim na palaging daladala ng binata. Hindi lamang pang proteksyon, kundi bilang alaala kay Mang Delio, ang magiting na manggagamot na nakilala ni Julio. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.